Agosto 24. Dalawa pang miyembro umano ng grupo ng karnaping na Bundulgang ang naaresto. Yung pong Bundulgang, yan po yung grupo na ang modus babanggayin ng inyong sasakyan tapos tatangayin. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa second floor ng pay parking building na ito sa Moriones, Tondo, Manila, na-recover ng mga otoridad ang dalawa sa mga nakarnap na sasakyan. Ayon sa namamahala dito, Sabado ng umaga na iparada ng hindi pa nakikilalang lalaki ang isang Montero at isang Fortuner. Matangkad siya, tapos may tato siya dito. Sabi ko, daming busing ng sasakyan ha. Hindi ako kay Gubto eh. Yun lang sagot niya. Arestado ang dalawang miyembro ng grupo na si Robert Banzon at Alan Aristorenas, ang itinuturong leader ng grupong tinaguriang Bundol Gang. Itinuro sila ng dalawang kasamahang nauna nang naaresto. We are still looking for the other members because allegedly there are still two who were able to escape. Ang target ng grupo, mga sasakyang nanundo ng balikbayan sa airport. Babanggayin ito at tututukan ang mga sakay. Tatangay ng sasakyan, sakay ang mga biktima, saka iiwan kung saan. Kabilang sa mga nabiktima si Gregorio San Diego. Tinangay ng grupo ang kanyang SUV matapos sunduin ang anak sa airport. So, 10 yung sakay ng Fortuner na humarang sa amin. Duda pa nila, may nagbibigay ng tips sa grupo mula mismo sa loob ng airport. Katakataka raw kasing alam na may sinundong kamag-anak galing abroad at kung magkano ang perang dala. Parang ayaw na nila munang umuwi kasi natatakot din sila kasi alam na pangyayari sa airport lang pala, pwede ka na mabiktima. Bagamat arestado ng ilang miyembro ng Bundol Gang, kabilang na nga ang leader ng grupo, ayaw pa rin pakasiguro ng mga otoridad. Ang NCRPO magdadagdag ng mga spotter malapit sa paliparan at paiigtingin ang police visibility. Kahit matatapos na ang gun ban, tuloy pa rin daw ang mga checkpoint. It's still full alert and expect for more PNP personnel patrolling the streets. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Dahil sa mga issue nila ng manager na si Annabel Rama, na-stress at nagkasakit daw si Heart Evangelista last week. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Sumabak na si Heart Evangelista sa pictorial ng bago niyang pagbibidahang telefantasya sa GMA na Dwarfina. Trabaho ang mas nais pagtuunan ng pansin ni Heart. Hanggat maaari ay ayaw na raw niyang magkomento at magpaapekto pa sa issue nila ng manager na si Annabel Rama. I pray a lot lately, so yes, madami yung trabaho naman, so it's something, of course, when you sleep at night, you pray about it, diba? Hindi naman pwedeng wala lang, diba? But it's okay, you know, these things make you a better person. I'm sure meron akong dapat matutunan dito. Excited naman si Heart sa pagbabalik tambalan nila ni Dennis Trillo. May mga lumabas kasing bali-balita na hindi na matutuloy ang pagsasamahan nilang project ni Dennis. Wala yung mga nalulungkot na fans, ngayon masaya na sila, pati yung Den Heart fans, masaya na rin dahil tuloy na ang tambalan namin at tuloy na ang show. Ang isa pang ikinaka-excite ni Heart ay ang birthday ng boyfriend na si Daniel Matsunaga sa November 28. Uuwi raw kasi ang pamilya ni Daniel mula sa Brazil. Ipaghahanda raw ni Heart si Daniel sa kanilang family-owned restaurant para makatikim raw ng Pinoy dishes ang pamilya ng nobyo na ngayon pa lang niya makikilala ng personal. Magiging masaya ang kanyang birthday. So, hindi ko na kailangan masyado mag-effort kasi after 1 year yata sila hindi nakita ng family nila and also it's their first Christmas together after so long. So, sigurado magiging masaya ang kanyang birthday. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Abangan, Survivor Celebrity Castaways Aubrey Miles at Ervic Vihandre. Hindi lang daw basta-basta allies, kundi may pagtitinginan daw. Mamaya na yan. Nel? Salamat, Pia. 4 na taon na ang nakakaraan mula nang kilalanin si Fernando Poe Jr. bilang National Artist for Film. Pero hindi po tinanggap ng pamilya ni The King ang plaque mula sa nooy presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayong iba na ang Pangulo. Tatanggapin na kaya nila ang plaque? Nakatutok si JP Soriano. Ito pa rin ho ang gusto niyong gawin. Yeah, this is my life. Hindi matatawaran naman naging kontribusyon at husay sa larangan ng pelikula ng tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Kaya naman noong 2006, nahirang si FPJ bilang National Artist for Film, ang pinakamataas na parangal na iginagawad para sa pambansang alagad ng sining.
Pero dahil ang presidente na mag-aabot ng parangal ay ang mahigpit niyang kalaban sa politika, si dating Pangulong Gloria Arroyo, hindi sinipot ang pamilya po ang awarding ceremonies. Kaya hanggang ngayon, sabi ng anak na si MTRCB Chair Grace Lemanzares, hindi pa nila hawak ang plake at medalya para dito. We believe and we thank the artists that voted for him, but unfortunately, that award is given by the president at that time. So we never claimed it, so it's somewhere. And hopefully now with the new administration, it can be bestowed. Hopefully it will be given to us. You have stolen the presidency, not once, but twice! Sa sulat na ipinadala ng may bayan na si Susan Roses noon sa Pangulo ng CCP, sinabi niyang hindi raw niya maaatim na tanggapin ang parangal mula kay Arroyo dahil ayaw nilang masira ang importansya ng parangal. Pero ngayong si Pangulong Aquino na ang nakaupo sa Malacanang, umaasa ang pamilya po na makuha na ang mahalagang simbolo raw ng isang pagiging national artist, ang mismong plake. Sana within the coming years while he's in office, President Noynoy will be able to give us, because we still don't have the plaque, we don't have the medal. Si Susan Roses naman, didirektang sinagot kung gusto pa niyang makuha ang plake at medalya ng asawa. Sapat na raw ang parangal ang iginawad para kay The King, kagaya namang commemorative stamp na ito na ginawa ng PhilPost para kay FPJ. Tampok sa mga selyo si The King sa iba't ibang imahe niya sa pelikula. May dinisenyo ring selyo para sa ibang national artist na sina Levi Silerio, Nick Joaquin, Leonor Orosa Goquinco at Carlos Quirino. We have accepted the honors given him by his fellow artists. Sabi kabila naman ang magagandang alaalang ibinibigay nila kay FPJ. Ayon naman kay Presidential Communications Secretary Ricky Carandang, agad niyang ipapaalam kay Pangulong Aquino ang mensaheng ito ng anak ni FPJ. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Abangan! Umano'y terror threat sa Pilipinas. Pinag-usapan kaya ni na Pangulong Aquino at dating US President Bill Clinton? Ginang na dating may malaking bukol, may bago ng mukha. At ang iba't ibang high-tech na gadgets sa sasakyan, kabilang ang isang contract carnap daw. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.